Sa pagbubukas ng aking mana, buong pagmamalaking sinabi ni tatay, lahat ng 3 paupahang bahay sa Maynila ay mapupunta sa aking anak na si Jose. Siya ay walang matatanggap. Sumabog ang buong silid. Nagkalat ang mga upuan, nagkakalansing ang mga baso, at 30 tao ang naghiyawan na parang inanunsyo lang na babalik ang mga San Miguel beer cliente sa liga. Si Jose, ang aking kuya, ay nakatayo roon, nilalasap ang palakpak na parang sikat ng araw. Ang kanyang kasintahan, si Sofia, ay napahawak sa kanyang dibdib at bumulong. Diyos ko baby, karapat-dapat ka dito. Kahit ang aking nanay, na karaniwang umiiyak lamang tuwing Pasko sa simbahan, ay pinunasan ang gilid ng kanyang mata gamit ang dulo ng kanyang panyo, kitang-kita ang pagmamalaki. Hindi ako pumalakpak, hindi ako gumalaw, hindi man lang ako kumurap. Ngumiti lang ako ng bahagya, mahina, ang uri ng ngiti na palaging nagpapaisip kay Jose na ako ay magalang lamang, hindi mapanganib. Pagkatapos ay lumingon ako sa abogado ng pamilya, si Ataymer Reyes, na nagtatrabaho sa batas ng mana bago pa man ako ipanganak, at sinabi ko ang pangungusap na nagpatigil sa bawat hininga sa silid na iyon. Hindi mo talaga alam, no? Nag-ayos ng tayo si Ataymer Reyes, kumukurap sa likod ng kanyang bifocal. Para sa isang lalaking tila hindi natitinag sa kanyang kaalaman sa mundo at sa kanyang lugar dito, ang pagkalito sa kanyang mukha ay nakakatuwa. Sumulyap siya sa makapal na folder ng mana na nasa kanyang kandungan. Pagkatapos ay bumalik sa akin na parang may isang linya ng teksto ang aahon mula sa pahina at ipapaliwanag ang kanyang sarili. At doon na sumigaw si tatay, "Hindi, ano?" Pumiyok ang kanyang boses sa huling salita. Napakalakas na nagulat ang isa sa mga pinsan ko kaya nabitawan niya ang kanyang baso ng champagne. Nabagsak ito sa sahig na kahoy at sa loob ng 2 buong segundo, ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon sa itaas namin at ang maliliit na kalansing ng mga bubog na gumugulong hanggang sa tumigil. Bawat ulo ay lumingon sa akin, bawat ngiti ay nawala sa bawat mukha. Bawat tao sa sala na iyon, 30 katao na nagsisiksikan sa ilalim ng mga puting ilaw, mga inihandang pagkain na umuusok sa dining room, isang banner na nakasulat na ipinagdiriwang ang pamana ni Lola Elena na nakadikit ng bahagyang pakurba sa dingding ay biglang napagtanto na may darating na hindi nila pinaghandaan. Bago ko sabihin sa inyo kung ano mismo ang hindi alam ni tatay, at bago ko ipakita kung paano kayang baligtarin ng isang tahimik na babae na may maleta na puno ng papel ang buong hapon, hayaan ninyong ibalik ko kayo. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay hindi nagsisimula sa pagbubukas ng mana. Nagsisimula ito ilang taon na ang nakalilipas sa mga sandaling walang nakakaalala maliban sa taong nakaranas nito. Kung nakilala ninyo ang aking pamilya bago ang araw na iyon, maaaring inakala ninyo na kami ang larawan ng isang kwentong tagumpay sa Southern California. Malaking bahay sa lamesa, kita sa paupahan, palaging may mga Christmas card na may magkakaparehong sweater, mga barbecue tuwing Hulyo 4 sa likod bahay kung saan ipinagmamalaki ni tatay sa mga kapitbahay kung paano lumalaki ang aming portfolio. Ngunit sa likod ng lahat ng kintab na iyon, mayroong tahimik na hierarkiya na namumuno sa lahat. At sa pinakatuktok ng hierarkiyang iyon ay nakatayo ang isang pangalan, si Jose. Mula nang siya ay dumating mula sa ospital, 3 araw pa lamang ang edad at mukhang yumuyuko na ang mundo para sa kanya, napapansin siya ng mga tao. Siya ang unang pinapakinggan, pinapatawad agad, pinakakaunti ang sinisisi. Siya ang quarterback sa high school, ang batang pinupuri ng bawat coach, ang kabataang hinuhulaan ng bawat tiya at tiyo na mamamahala sa pamilya balang araw. Ako, lumaki ako sa lilim na ibinibigay niya. Nagkakamali ang mga guro sa aming mga pangalan at binabawi lamang nila kapag tumatawa si Jose. Sa mga birthday party, nauuna ang mga regalo niya dahil mas matanda siya. Hayaan mo muna siya. Sa hapagkainan, tinatanong ni tatay siya tungkol sa mga plano sa sports. Ang mga ambisyon ko ay sinasagot ng pabigla-bigla. Maganda iyan. Mahal. Hindi naman sa kinamumuhian ako ng kahit sino. Hindi ako inabuso o sinigawan o anumang dramatikong bagay na ganoon. Ako ay simple lamang na hindi nakikita.
Ang batang laging nakakaayos sa sarili. Ang isa na hindi kailangan ng kahit ano. Ang isa na magiging maayos. Kahit ang mga sandaling dapat ay akin, ay hindi kailanman naging lubos na akin. Nang matanggap ako sa San Diego State sa isang academic scholarship, halos hindi tumingin si tatay mula sa kanyang kape. Mukhang may kailangang umalis ng California, sabi niya, na para bang ang buong hinaharap ko ay isang abala. Nang humingi ako ng pera para sa isang math tutor, noong ikapitong baitang, napabuntong hininga si nanay at sinabi na hindi pa tama ang oras. Si Jose ay kailangan ng bagong cleats para sa football. Matapatal ka naman na, dagdag niya. Malalaman mo rin iyan. Ang totoo, nalaman ko nga, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Sa aking ika-22 na kaarawan, habang si Jose ay binibigyan ng toast sa isang family cookout dahil sa pamamahala ng mga libro, sa paupahan isinako ko ang lahat ng pag-aari ko sa aking lumang Civic pinaandar sa I-8 at hindi na lumingon pa. Nagmaneho ako patungong silangan, ang mga bundok ay nasa likuran ko, ang disyerto ay papalubog sa harap, at nangako ako sa aking sarili na gagawa ako ng buhay kung saan ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang pagiging binabalewala. Nagtapos ako sa pagsali sa militar, sa Navy, para maging eksakto. Iniisip ng mga tao na ang Navy ay tungkol sa mga barko at uniforme. Oo, mayroon yan. Ngunit para sa akin, ito ang unang pagkakataon na ako ay hinusgahan batay sa merito at hindi sa ranggo ng pamilya. Sa aking training unit, walang nagmamalasakit kung sino si Jose. Walang nagmamalasakit sa mga paupahang Whittaker o sa malalaking plano ni tatay. Ang mahalaga ay kung dumating ka, kung tinupad mo ang iyong mga pangako, kung kaya mong dalhin ang iyong sariling pasanin. Mabilis akong natuto, logistics planning, data, organisasyon, mga bagay na hindi kailanman pinahalagahan sa bahay, ay biglang naging eksaktong mga bagay na nagbigay sa akin ng respeto. Natagpuan ko ang sarili ko na hiniling na magsagawa ng mga inventory check, mag-coordinate ng mga transport schedule, mamahala sa mga tahimik na detalye na nagpapatakbo sa lahat. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako ang ibang anak ng kung sino. Ako ay mahusay lamang sa aking ginagawa. At nariyan si Lola Elena. Siya ang tanging tao sa aking pamilya na talagang nakakita sa akin. Kahit noong bata pa ako, sinabi niya sa akin, Maria, ikaw ang may pinakamalinaw na mga mata sa pamilya. Nakikita mo ang katotohanan ng mga bagay. Noong mga panahong iyon, inisip ko na ang ibig niyang sabihin ay napapansin ko ang mga maruming pinggan o mga baluktot na picture frame. Lumalabas na ang ibig niyang sabihin ay mas malaki pa. Sa aking mga taon sa Navy, binibisita ko siya tuwing uuwi ako sa leave. Nakatira siya sa isang maliit na bahay malapit sa dagat, mga bintana na laging bukas sa hangin alat, isang duyan sa terasa na lumalagitik sa bawat pag-ugoy niya. Tinatanong niya ako tungkol sa aking trabaho, sa aking unit, sa aking mga plano, at talagang nakikinig siya. Ang mga pagbisitang iyon ang naging hininga ko. Hindi kailanman nagsalita si Lola Elena ng masama tungkol kay tatay o kay Jose. Hindi niya kailangang gawin iyon. Tinitingnan lang niya ako gamit ang kanyang matatalim na asul na mga mata at sinasabi ang mga bagay tulad ng may higit sa isang uri ng lakas, mahal. Iniisip ng pamilya mo na ang ingay ay nangangahulugang pamumuno. Hindi, kung sana ay nakinig sila. Dahil makalipas ang maraming taon, matagal na matapos ang mga uniforme, matagal na matapos ang mga deployment, matagal na matapos akong matutunan kung paano tahimik na humuhubog ang mga papeles at kapangyarihan sa lahat, ang paniniwala ni Lola Elena sa akin ang magpapabago sa lahat. At ito ang magiging dahilan kung bakit sa hapon ng pagbubukas ng mana na iyon, noong sumigaw si tatay sa harap ng 30 tao. Hindi man lang ako natinag. Alam ko na ang sagot. Hindi mo mauunawaan kung ano ang nangyari sa pagbubukas ng mana maliban kung mauunawaan mo kung ano ang pakiramdam lumaki sa isang bahay, kung saan ang bawat papuri ay may direksyon at hindi ito nakaturo sa akin. Hindi kailanman, hindi kahit nagkataon. Iniisip ng mga tao na ang paboritismo ay mukhang mamahaling regalo o espesyal na pagtrato at minsan ay ganoon nga. Ngunit sa aming bahay, mas tahimik iyon. Ito ay nasa mga paghinto, sa mga tanong na hindi nila tinatanong sa akin,
sa paraan ng pagwawalang bahala sa mga pagkakamali ng aking kuya na may tawa habang ang aking mga pangangailangan ay tinatrato na parang mga abala. Hindi ko maalala ang unang pagkakataon na tinawag nila si Jose na kinabukasan ng pamilya. Basta ito ay sinasabi ng mga matatanda. Sa mga barbecue, birthday party, graduation, anumang oras na nagkakatipon ang mga kamag-anak, mayroong hahaplos sa kanyang likod at magsasabi kung paano niya dadalhin ang pangalang Whittaker. Sinabi nila iyan ng may kasiguraduhan na kahit noong bata pa ako, alam kong ang pakikipagtalo dito ay parang pakikipagtalo sa grabidad. Ito ay naroon lang. Naaalala ko ang isang 4th of July noong ako ay 10 taong gulang. Nasa Crown Point Park kami, pawis lahat sa ilalim ng araw ng Hulyo, mga grill na umuusok, mga batang naghihintay sa look. Isang linggo akong nag-practice ng mga cartwheel at maliliit na flip dahil gusto kong ipakita kay Lola Elena na gusto kong may makapansin na pinaghirapan ko ang isang bagay. Ngunit sa sandaling sinubukan ko, si Jose ay nag-cannonball sa tubig, nagwisik sa kalahati ng pamilya at lahat ay sumigaw sa tawa at palakpak. Kumaway sa akin si nanay mula sa kanyang silya sa dalampasigan at sinabi, "Mahal, hindi ngayon. Madudumihan ka." Tumayo ako ron, basa sa tubig sa look, napagtanto na minsan hindi kailangang sabihin sa isang tao na siya ay pangalawa. Nakikita lang nila kung saan bumabagsak ang spotlight. Sa high school, tumigil na ako sa pagsubok na makipagkompetensya para sa atensyon. Sumali ako sa anumang club na hindi nakikipag-overlap sa mga aktibidad ni Jose, bahagyang upang maiwasan ang mga paghahambing, at bahagyang dahil alam ko kung paano gumagana ang laro. Si tatay ay pumunta sa bawat laro ni Jose, ngunit nang lumahok ako sa isang academic decathlon, noong ika-11th baitang sinabi niyang hindi niya talaga naiintindihan ang ganoong uri ng bagay, kaya nanatili siya sa bahay upang ayusin ang isang maluwag na ilaw sa terasa. Nagdala si nanay ng mga cookies kinabukasan, napaka-proud hanggang sa idinagdag niya, ngunit huwag kang gagawa ng malaking gulo. May playoffs si Jose ngayong weekend. Kahit ang mga holiday ay may herarkiya. Ang Pasko ng umaga ay nagsimula kay Jose na binubuksan ang pinakamalaking kahon, pagkatapos ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo. Ang sa akin ay praktikal na mga sweater, sapatos, school supplies, mga regalo na hindi mo kailangang pag-isipan. Nang matanggap ako sa SDSU na may scholarship, niyakap ako ni nanay. Ngunit sinabi lang ni tatay, "Well, may kailangang umalis para matuto. Ang kuya mo ay mayroon ng tunay na kinabukasan sa pagtulong sa mga paupahan." Ang mga paupahan? Iyon ang palaging gintong sinulid. Gustong-gusto ni tatay na pag-usapan ang mga iyon. 3 bahay sa San Diego County. Hindi sila magagarbo, ngunit matatag sila. Ang mga mas lumang single-story na lugar sa Chula Vista, Lakeside, at isang bahagyang mas maganda malapit sa Claremont. Binili ni Lola Elena ang una ilang dekada na ang nakalilipas gamit ang kanyang pensyon at ipon mula sa kanyang mga taon ng pagtuturo sa elementarya. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang maliit na imperyo, maingat na sinisiguro na ang bawat bahay ay may mga pamilyang gusto niya. Naalala niya ang pangalan ng bawat nangungupahan at nagpadala pa ng Christmas card sa mga bata. Si Jose ang pinagkakatiwalaan ni tatay para sa mga iyon. Mula edad 18 pataas, kinokolekta niya ang mga tseke ng upa, nag-coordinate ng mga pag-aayos, nagbibigay ng mga resibo kay tatay. Mga resibo, kalaunan kong natutunan, ay madalas na pinalaki o nawawala ng buo. Ngunit noon, naniniwala si tatay sa bawat salita. "Masipag ang bata," sabi niya, "natututo siya sa negosyo, aasahan natin siya balang araw." Hindi ako kasama sa usapan, ngunit iba ang tingin ni Lola Elena. Nakatira siya sa isang maputlang dilaw na cottage malapit sa Ocean Beach, ang uri ng maliit na bahay na nadaanan lang ng mga tao nang hindi napapansin. Tamang-tama ang sikat ng araw sa kanyang sala sa pamamagitan ng manipis na mga kurtina, ginagawang banayad na kislap ang mga alikabok na lumilipad. Uupo siya sa kanyang rocking chair na may mga knitting needle na kumakalansing, at ako ay hihiga sa sahig kasama ang anumang libro na binabasa ko. Lagi siyang nagtatanong sa akin ng mga totoong tanong, iyong mga kailangang pag-isipan ko. "Ano ang natutunan mo ngayong linggo?"
May nagawa ka ba na ipinagmamalaki mo? Ano ang plano mong gawin sa susunod? Sinabi niya na ang aking isip ay gumagana tulad ng isang kompas, na kaya kong makita kung saan patungo ang mga bagay bago pa man sila dumating. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin hanggang sa makalipas ang maraming taon. Isang hapon noong ako ay 19 at nasa bahay mula sa kolehiyo para sa isang weekend, natagpuan ko siyang nag-aayos ng isang tumpok ng mga papeles sa pamamahala ng ari-arian. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa arthritis, ngunit nanatiling matalas ang kanyang mga mata. Tumingin siya pataas at nagtanong, "May naiintindihan ka ba rito?" Kinuha ko ang isang ledger, sinuri ang isang pahina, at agad kong nakita ang mga hindi pagkakapare-pareho. Masyadong maraming emergency repair, masyadong maraming cash receipt, mga numero na hindi tumutugma sa kasaysayan ng pagbabayad ng nangungupahan. Mahinahon ko itong binanggit, inaasahan na ipagsawalang bahala niya ito. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango na parang kinukumpirma ang isang bagay na pinaghihinalaan na niya. "Akala ko nga," sabi niya, "nakikita mo ang katotohanan ng mga bagay." Hindi ko sinabi sa mga magulang ko. Hindi ko sinabi kay Jose. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Hindi ko sinusubukan na hulihin ang sinuman. Akala ko lang kailangan ni Lola ng tulong sa pag-aayos ng kanyang mga papeles. Ngunit ang sandaling iyon, ang nagtanim ng binhi na kalaunan ay lumago sa lahat ng nangyari sa pagbubukas ng mana. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpalaboy-laboy ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Nagtrabaho ako sa mga part-time na trabaho, nag-ipon ng pera, nakipagtalo kay tatay tungkol sa pag-uwi ng mas madalas. Sa kalaunan, nag-enlist ako. Ang militar ay hindi isang pangarap. Ito ay isang pagtakas, at napatunayang ito ang unang lugar kung saan ko naramdaman na ako ay kabilang. Sa Navy, walang nakakakilala kay Jose. Walang nagmamalasakit sa mga paupahang pamilya o sa mga araw ng kaluwalhatian sa high school o kung sino ang nagdadala ng pangalang Whittaker. Nagmamalasakit sila kung ginawa mo ang iyong trabaho, kung tinupad mo ang iyong mga pangako, kung mapagkakatiwalaan ka. At ako ay mapagkakatiwalaan. Na-assign ako sa logistics muna, pagkatapos ay operations support. Natutunan ko kung paano gumagana ang mga supply chain, kung paano mamahala ng inventaryo, kung paano humawak ng mga papeles na kailangang maging eksakto dahil buhay ang nakasalalay dito. Ang mga taong iyon ang naging pundasyon na kalaunan ay nakatulong sa akin na maunawaan ang mga legal at pinansyal na anggulo ng lahat ng ipinagawa sa akin ni Lola Elena. Samantala, lumawak ang distansya sa pagitan ko at ng aking mga magulang. Pabawas ng pabawas ang mga tawag. Naging mas tahimik ang mga holiday. Si tatay ay nakikipag-ugnayan lamang kapag kailangan ni Jose ng tulong sa paglipat ng mga nangungupahan o pagsusuri ng mga pag-aayos. Palaging inaakala na wala akong ibang ginagawa. Ngunit sa tuwing uuwi ako sa leave, binibisita ko si Lola. Gumagawa siya ng matamis na tsaa, binubuksan ang kanyang mga bintana upang hayaang pumasok ang hangin sa dagat at kinakausap ako tungkol sa pamana ng pamilya, hindi ang pera kundi ang responsibilidad. Naniniwala siya na ang mga paupahang bahay ay hindi lamang mga ari-arian. Ang mga ito ay mga tahanan ng mga tao. Ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga pamilyang nakatira dito kasing halaga ng pagmamay-ari nila sa atin. Sabi niya, ang isang mabuting landlord ay isang mabuting tagapamahala. Hindi niya kailanman sinabi na ako ang hahalili balang araw. Hindi niya kailanman pinuna si Jose. Tahimik niya lamang akong tinuruan, patuloy, na parang inihahanda ako para sa isang bagay na nakita na niya. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko na alam niya ang katotohanan bago pa man ang iba. Ang katotohanan tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan ni tatay. Ang katotohanan tungkol sa kung ano ang gusto ni Jose. At ang katotohanan tungkol sa kung sino ang kailangan kong maging sa huli upang maprotektahan ang mahalaga. Dahil ang mga pamilya ay hindi nagkakahiwalay sa isang hapon. Sila ay naghihiwalay na patak-patak, sandali-sandali, hanggang sa isang araw ay masira ang dam. At para sa atin, ang araw ng pagkasira na iyon ay darating ng mas maaga kaysa sa inaakala nila.
Kung ang pag-alis sa bahay sa edad na 22 ay ang unang paghinga ng kalayaan na aking nakuha sa aking buhay, ang pagsali sa Navy ay ang unang pagkakataon na ang hangin ay talagang naramdaman kong malinis. Mayroong isang bagay tungkol sa pagpasok sa isang base sa unang pagkakataon. Maagang umaga, pag-aangat ng hamog, mga recruit na nagmamadali sa malawak na konkretong lupa, mga bandila na sumasampal sa hangin na nagpapagising sa iyo kung gaano kaliit ang iyong dating mundo. Naalala ko ang pagtayo sa linya sa unang umagang iyon, ang mga bota ay matigas, ang uniforme ay makintab, at iniisip, walang nakakakilala kay Jose rito. Walang nakakakilala kay tatay dito. Walang nakakakilala sa mga paupahang whitaker dito. Sa wakas, ako lang. Ang kaisipang yon ay nagdala sa akin sa pagkabigla ng basic training. At maniwala ka sa akin, ito ay isang pagkabigla. Ang uri ng pagkabigla na tumatama sa iyo ng 4:13 ng umaga kapag ang isang chief petty officer ay pumasok sa pinto na parang naglulunsad ng pag-atake sa universo. Ngunit sa ilalim ng sigawan, mga drill, walang katapusang push-up, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Natuklasan ko na maaasahan ko ang aking sarili. Hindi dahil sinabi ng kahit sino na kaya ko, kundi dahil kailangan ko. May mga gabi kung saan ako ay nakahiga sa aking bunk. Ang mga braso ay nanginginig mula sa pagsasanay, at iniisip ko ang tungkol sa bahay. Ang paraan ng pagbabago ng boses ni tatay, kapag nakikipag-usap siya kay Jose, puno ng pagmamalaki, puno ng pananampalataya. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako ay isang piraso ng puzzle mula sa ibang kahon. Nasasaktan ito dati. Ngunit sa mundong iyon na napapaligiran ng mga taong humuhusga sa iyo batay sa pagsisikap, hindi sa dugo, ang lumang sakit ay naging kalinawan. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang pangalawa. Hindi ako binabaliwala. Hindi ako ang sinasabing magiging maayos sa sarili. Ako ay may kakayahan. Sa isang logistics rotation, natuklasan ko ang iba pa. May utak akong binuo para sa mga detalye. Habang ang iba ay nagrereklamo tungkol sa mga inventaryo ng supply at mga schedule ng transportasyon, natagpuan ko ang aking sarili na natural na nagmamapa kung paano magkakasama ang lahat. Aling mga padala ang naantala dahil kulang ang pirma? Aling unit ang hindi nagsumite ng kanilang mga maintenance form? Aling mga numero ang hindi tumutugma sa mga ulat sa paggamit ng gasolina? Walang nakakalusot sa akin, hindi dahil ako ay napakatalino, kundi dahil ginugol ko ang mga taon bilang ang tahimik sa silid, pinapanood ang lahat habang walang nanonood sa akin. At sa militar, ang kasanayang iyon ay ginto. Binigyan ako ng mas maraming responsibilidad. Nagsulat ako ng mga ulat na naging mga pamamaraan. Ang mga senior officer ay nagsimulang humiling sa akin na doblehin ang pag-check ng mga talaan ng kagamitan o kumpirmahin ang mga log ng chain of custody. Ang respeto ay hindi magarbong. Walang pumalakpak tulad ng ginawa nila para kay Jose sa kanyang mga laro sa football, ngunit ito ay matatag, maaasahan, nakuha. Hindi ako naging afterthought ng kahit sino. Ang irony ay, habang mas lumalago ako sa Navy, mas lalo akong nawalan ng koneksyon sa bahay. Maikli ang mga tawag mula kay nanay. Si tatay ay tumatawag lamang kapag kailangan ni Jose ng isang bagay. Nang ako ay na-promote, nag-text ako sa family group chat. Si Jose ay tumugon ng thumbs up. Si tatay ay hindi tumugon. Ang tanging tao na nagdiwang kasama ko ay si Lola Elena. Tinawagan niya ako kinabukasan at sinabi, "Iba ang tunog mo, mas malakas." Naalala ko ang pag-upo sa labas ng barracks sa mainit na gabi ng California. Habang papalubog ang araw sa base, iniisip na siya lamang ang taong nakakarinig sa akin ng malinaw. Minsan sa leave, nagmamaneho ako papunta sa kanya. Uupo siya sa kanyang terasa, dahan-dahang nag-uugoy na may kumot sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang pilak na buhok ay nakapusod na may lapis. Nang makita niya ako, siya ay nagliliwanag sa paraang nagpapainit sa aking dibdib na parang may nagbukas ng bintana. "Kumusta ang Navy sa'yo, mahal? Mas maganda kaysa inaasahan ko. At kumusta naman ang pamilya sa'yo?" Magdadalawang isip ako. "Halos pareho." Tatango siya, malambot ang mga mata. Hindi nagbabago ang mga tao hanggat hindi nila gusto. Isang gabi,
Tinulungan ko siyang magdala ng mga groceries. Umupo kami sa kanyang lamesa sa kusina na may 2 baso ng matamis na tsaa na tumatalsik sa mga coaster na siya mismo ang gumawa. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa Navy, hindi lamang basta-basta, kundi tunay na gustong maintindihan ang mga sistema, ang mga papeles, ang mga audit, ang mga protocol. Ipinaliwanag ko kung paano ang isang simpleng nawawalang resibo ay maaaring lumikha ng alon na makakasira sa buong chain of operations. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapag-isip. Pinapanatili mong tapat ang mga bagay, sabi niya ng mahina. Iyon ay mas bihira kaysa sa iniisip mo. Hindi ko napagtanto noon, ngunit pinag-aaralan niya ako. Pinag-aaralan kung sino ako nagiging. Hindi ang batang pinanood niyang lumaki sa anino ng aking kuya, kundi ang adultong hinubog ng disiplina, kalayaan at kalinawan. Lumipas ang mga taon. Tinapos ko ang aking serbisyo, bumalik sa bahay saglit, pagkatapos ay lumipat sa isang simpleng apartment malapit sa Mission Valley. Ang buhay sibilyan ay kakaiba sa una. Namimiss ko ang istruktura, ang ritmo. Kaya, nag-apply ako para sa isang posisyon sa downtown bilang isang junior analyst para sa isang commercial real estate firm. Hindi ito marangyang trabaho, ngunit ito ay matatag at ginamit nito ang bawat kasanayang natutunan ko sa Navy. Pagsubaybay sa mga detalye, pamamahala ng dokumentasyon, paghahanap ng mga hindi pagkakapare-pareho. Nang dumating ako sa bahay sa susunod na hapon, ang kapaligiran ay mali ang pakiramdam, mabigat. Parang papasok sa huling round ng negosasyon kung saan hindi ka pa nasabihan tungkol sa pinag-uusapan ng pagpupulong. Nakaupo si tatay sa ulo ng lamesa sa dining room, nakabalumbon ang manggas, may legal pad sa harap niya. Si Jose ay nakahilig sa kanyang kanan, umiikot ng ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang ito ay isang karaniwang bagay. Nakatayo si nanay sa likuran nila, nagpupuno ng mga tasa ng kape na walang umiinom. May mga dokumento sa gitna ng lamesa, makintab, bagong nakaprint, masyadong opisyal para sa isang usapan ng pamilya. Umupo ka mahal, sabi ni nanay, itinuturo ang silya sa tapat ni tatay. Hindi ako umupo. Bumahin si tatay ng ubo na ginagawa niya bago mag-anunsyo ng isang bagay na inaasahan niyang tatanggapin ng silid ng walang tanong. Ito ay isang simpleng waiver lamang, simula niya. Itinatago natin ang lahat sa loob ng pamilya, ngunit upang maiwasan ang kalituhan sa hinaharap, kailangan mong pumirma na hindi ka humihingi ng bahagi sa mga paupahan. Kumurap ako ng isang beses ng dahan-dahan. Itinulak niya ang isang sheet sa akin. Sa itaas, Waiver of Inheritance Interest Real Property. Sa ilalim nito, 8 address. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pinawisan ang aking mga palad dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Pagmamay-ari ko na ang bawat isa sa mga ari-arian na iyon. Mabilis na sumingit si nanay, ang kanyang boses ay matamis. Papel lamang iyan, Maria. Si Jose ang nagmamanage ng lahat dito araw-araw. Mas makatuwiran na siya ang magkaroon ng ganap na kontrol. Pinapanatili nitong mapayapa ang mga bagay. Mapayapa? Ulit ko. Sumandal si Jose sa kanyang upuan. Oo, Maria. Walang gustong makialam ang mga abogado. Pirmahan mo lang iyan at ayos na tayo. Dahan-dahan akong umupo sa upuan, hindi dahil sinabi nila sa akin, kundi dahil gusto kong tingnan ang bawat isa sa kanila sa mata nang sabihin ko ang susunod na bahagi. Hindi ako pipirma ng anumang bagay. Bumaba ang temperatura ng silid. Natigil ang kamay ni nanay sa coffee pot. Ang mga kilay ni tatay ay tumaas ng husto na halos dumikit na sa kanyang hairline. Halika na, sabi ni tatay, mahigpit ang kanyang boses. Huwag kang maging mahirap. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng anuman sa iyo. Ito ay tungkol sa kalinawan. Itinulak ko ang papel pabalik sa kanya ng 1 pulgada. Hindi ko isusuko ang intensyon ni Lola para sa akin. Ang katahimikan pagkatapos ng pangungusap na yon ay tila makapal, parang naghihintay sa molasses. Tumigil si Jose sa pag-ikot ng kanyang ballpen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mukha siyang tunay na nalilito. Mas mabilis na kumurap si nanay kaysa karaniwan, namumuo ang luha sa kanyang mga mata.
Inilagay ni tatay ang kanyang ulo sa paraan ng ginagawa niya noong ako ay 10 taong gulang at pinag-iisipan niya kung talagang nasa problema ako. Saan nanggagaling ito? Mahina niyang tanong. Hindi ka kailanman naging interesado sa mga paupahan. Hindi pa ako kailanman tinatanong, sagot ko. Lumapit si nanay, nanginginig ang mga daliri sa paligid ng coffee pot. Nais ng iyong lola na maalagaan ang pamilya. Ayaw niyang makita tayong nag-aaway. Halos tumawa ako, halos. Ngunit walang nakakatuwa sa panunood ng dalawang tao na sinusubukang baluktutin ang mga huling kagustuhan ng isang patay na babae upang bigyang katwiran ang pagbura sa kanilang anak na babae. Hindi siya nandito para makita ang anumang bagay, sabi ko ng mahina. At hindi ako nakikipag-away. Hindi ko lang pipirmahan ang iyong waiver. Napaluwag ni tatay ang lamesa ng husto kaya't nagkalansing ang mga tasa. Ito ay katawa-tawa. Kumikilos ka na parang nagnanakaw kami sayo. Tumayo ako, dinadampot ang aking bag. Hindi, kumikilos ako na parang isang taong nakakaunawa kung ano mismo ang kanya. Tumalon si Jose, nakatayo, ang mukha ay nagliliyab. Sa tingin mo ba ginagawa kang mas mahusay nito kaysa sa akin? Sa tingin mo ba ito ay nakuha mo? Pinayagan mo kaming planuhin ang lahat ng ito at pagkatapos ay ginawa mo ang iyong maliit na ambush. Hindi, sabi ko. Nagplano ka ng isang bagay na hindi mo pag-aari. Hindi ko inambush ang sinuman. Pinrotektahan ko ang kung ano na ang akin. Si Jose, ang pinsan na nagmaneho kay Lola sa araw na iyon, ay pumagitna sa amin. Nagsasabi siya ng totoo, sabi niya ng mahina. Nagtiwala sa kanya si Lola. Binabaliwala natin lahat iyon dahil hindi ito akma sa kwentong gusto natin. Namanhi ka ng panga ni Jose. Kinakampihan mo siya. Kinakampihan ko si Lola, sagot ni Jose. Nagbago ang silid noon. Hindi dramatikong, hindi parang pelikula, kundi isang banayad na pag-ikot ng bigat na parang isang teeter-totter na sa wakas ay lumapag sa gilid na nagdadala ng katotohanan sa lahat ng oras. Hindi ako nanatili upang panoorin ang iba pang magbuka. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Habang narating ko ang threshold, tinawag ako ni nanay mula sa likuran. Maliit at wasak ang tinig. Maria, huwag kang umalis ng ganito. Huminto ako hawak ang doorknob. Hindi ko kayo kinamumuhian, sabi ko ng mahina. Ngunit tapos na akong maging ang taong kinakalimutan ninyong umiiral. Ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi dahil sa pagkawala ng mga paupahan. Ito ay dahil sa pagkawala ng ilusyon na siya ay naging patas. Lumakad ako palabas sa init ng hapon, ang hangin ay makapal at hindi gumagalaw. Ang screen door ay sumara sa likuran ko na parang isang bantas. Hindi ako lumingon. Sumakay ako sa aking kotse, binuksan ang mga bintana, at hinayaang humampas ang hangin sa aking mukha. Gumugol sila ng susunod na train linggo na parang nagkakaroon ako ng emosyonal na pagtatantrums. Ang mga group text ay patuloy na umuugong. Maghilom tayo bilang isang pamilya. Huwag nating hayaang paghiwalayin tayo ng pagkamatay ni Lola. Si Jose ay pumapasok sa kanyang tungkulin, maging suporta. Nag-iwan si tatay ng 2 voicemails na lalong tumataas ang galit. Binibigyan mo ito ng sobra-sobrang laki. Ang pag-uugali na ito ay hindi katanggap-tanggap. Sinira mo ang puso ng iyong ina. Si Jose ay nagpadala ng isang mensahe. Lumaki ka na. Hindi ko tinugunan ang alinman sa mga ito. Sa halip, gumugol ako ng 2 gabi sa pagprint ng mga bagong kopya ng mga nai-record na deeds, pag-review ng trust, at pag-oorganisa ng bawat dokumento sa isang fireproof folder. Nascan ko ang lahat sa 2 flash drive, isa para sa aking ligtas, isa para sa isang safety deposit box sa Mission Valley. Kumonsulta ako sa isang estate attorney, hindi upang itanong kung balido ang mga dokumento ni Lola, dahil alam ko na balido ang mga ito, kundi upang matiyak na walang anumang maaaring subukan ng pamilya na ipawalang bisa ang mga ito at wala namang magagawa. Ang trust ay airtight. Ang mga deeds ay nai-record. Alam na alam ni Lola Elena ang kanyang ginagawa. Legal na pagmamay-ari ko ang mga bahay na Whittaker. Kailangan ko lang hintayin ng sandali na susubukan ng isang tao na kunin ang mga ito.
Dumating ang sandaling iyon 2 linggo, pagkatapos nakabalot sa makapal na cream cardstock na may gintong border. Isang imbitasyon. Malugod kayong iniimbitahan upang ipagdiwang ang pamana ni Lola Elena at ang kinabukasan ng mga paupahang ari-arian ng Whittaker. Idinagdag ang sulat kamay ni nanay. Sabado ng 3, namiss ka namin, pakiusap na dumating. Ito ay magalang, mapagmahal, mainit, at isang ganap na kasinungalingan dahil hindi ito isang pagdiriwang. Ito ay isang koronasyon. Ang huling eksena sa isang kwento na inakala nilang naisulat na nila. At hindi nila alam na hawak ko ang katapusan, maayos na nakalagay sa isang fireproof folder, naghihintay na mabunyag. Pagsapit ng Sabado, ang langit sa San Diego ay mayroong maputlang perpektong kalinawan na tila itinatabi ng lungsod para sa mga mahahalagang araw o mga malupit na araw. Nagmaneho ako mula sa Mission Valley kasama ang aking maleta na nakabukol sa upuan ng pasahero. Ang fireproof folder sa loob nito, bahagyang kumakalansing laban sa gilid habang lumiliko ang kotse. Habang papalapit ako sa kapitbahayan ng aking mga magulang, mas lalo pang napuno ang mga kalye ng mga nakaparadang kotse, mga pinsan mula sa Orange County, matatandang kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay na nakamasid kay Jose na lumaki na parang siya ay isang celebrity sa bayan. Hindi ito naramdaman tulad ng isang memorial event. Ito ay naramdaman tulad ng isang seremonya ng pagkorona. May mga puting tent na nakakalat sa bakuran. Nag-unload ang mga caterer ng mga tray ng mini crab cakes, shrimp cocktail at lemon tarts. Isang bartender na nakasuot ng makintab na itim na vest ang nagtayo sa ilalim ng puno ng oak. Mayroong isang malaking poster board na inayos sa isang easel na may 8 paupahang ari-arian na nakapalibot sa matingkad na pulang bilog. Ipinasok ko ang aking maleta sa driveway na parang dumadating ako sa isang negosasyon na sa isang paraan ay totoo nga. Nagmadaling bumaba si nanay sa mga baitang sa sandaling makita niya ako. Mahal, nakarating ka na. Niyakap niya ako ng masyadong mahigpit. Ang kanyang pabango ay dumikit sa aking mga damit. Sinundan siya ni tatay, pinalakpak ang aking balikat na may labis na kasiyahan. Mabuti na nandito ang buong pamilya, sabi niya. Ang mga mata ay saglit na tumingin sa aking maleta na may bahid ng paghihinala. Sina Jose at Sofia ay nakatayo sa terasa, parehong may hawak na mimosas. Itinaas niya ang kanyang baso sa isang mock salute. Tingnan kung sino ang nagpasya na dumating, sabi niya. Tumawa si Sofia, sumandal sa kanya, kumikislap ang mga diamante sa kanyang singsing. Hindi ako tumugon, hindi ko kailangang gawin iyon. Sa loob ng bahay ay nakastage na parang isang presentasyon, makintab na mga brochure na may pamagat na The Whittaker Family Rentals, A New Era ay nakalagay sa mga coffee table. Isang portable speaker ang nagpatugtog ng malambot na piano music. Ang mga nangungupahan na inuupahan namin sa loob ng maraming taon ay naghahalo sa mga pamilya na nakangiti ng magalang. Lahat ng ito ay nakaayos sa isang sentral na ideya. Si Jose ang tagapagmana. Si Jose ang leader. Si Jose ang pinili upang dalhin ang pamana. Ang kwento ay naisulat na. Inakala nilang ako ay isang footnote lamang. Sinuri ko ang silid, binibilang ang mga mukha. 28, 29, 30. Sapat na mga saksi upang walang makapag-claim na nagkamali sila sa pag-alala kung ano ang nangyari mamaya. Sa eksaktong 3:10 ng hapon, dumating ang abogado ng pamilya, si Atercion Reyes. Mukha siyang nakakaaliw na mayabang, nakikipagkamay na parang siya ay nag-o-officiate ng isang unyon sa pagitan ng royalty at lupa. May dala siyang leather briefcase, makintab, propesyonal, lubos na walang silbi sa harap ng katotohanang hindi pa niya alam. Pinalakpak ni tatay ang kanyang champagne flute. Lahat, magtipon sa sala. Magsisimula na tayo. Nagmamadaling pumasok ang mga tao sa silid. Nagkalansing ang mga upuan. Pinatahimik ang mga bata. Nawala ang malambot na piano music. Pagkatapos ay nagsimula na. Si Jose, nakatayo sa likuran ni tatay na parang isang prinsipe sa tabi ng trono. Itinaas ang kanyang baso at nagsalita ng sapat na malakas upang marinig ng buong silid.
Gusto ko lang pasalamatan ng lahat sa pagdating upang parangalan si Lola Elena. Ngayong araw ay ang opisyal na pagpasa ng kanyang pamana sa susunod na henerasyon. Tumango ang mga ulo. May nagsabi, "Heto, heto." Ang iba ay pumalakpak ng 2 beses. Simula ngayong hapon, patuloy ni Jose ng may pagmamalaki. Lahat ng 8 paupahang ari-arian ay formal na nasa aking pangalan. Ako ang mamamahala nito mula ngayon, tulad ng palaging nais ni Lola at Tatay. Bumagsak ang palakpak. Sigawan, hiyawan. May sumigaw pa, "Go Jose!" At sa kabila ng lahat, hindi ako gumalaw, hindi pumalakpak, hindi kumurap. Binuksan ni Ataymer Reyes ang kanyang briefcase, nililinaw ang kanyang lalamunan. Kung maaari ay manahimik ang lahat, sisimulan ko na ang pagbabasa. Ngunit pinutol siya ni Tatay, masyadong nasasabik upang pigilan ang sarili. "Alam na natin kung paano ito napupunta," boom niya. "Lahat ng 3 paupahang bahay sa Maynila ay mapupunta sa aking anak. Siya..." Itinuro niya ang daliri papunta sa akin. Walang matatanggap. Isa pang palakpakan. May isang pinsan na pinalakpak si Jose sa likod. Ngumiti si Sofia na parang kinasal siya sa royalty. At doon natutunan ng buong silid ang katotohanan. Sumulong ako. Ang mga gulong ng aking maleta ay kumalansing sa sahig na kahoy. Ang tunog ay pumuputol sa mga hiyawan na parang talim. Tumigil ang usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang mga baso ay natigil sa kalahati ng landas patungo sa mga labi. Inilagay ko ang maleta sa tabi ng coffee table at binuksan ang mga metal na latch. Click, click, lumapit ang mga ulo. Ang ngiti ni Nanay ay kumibot. Ang mukha ni Tatay ay naging matigas. Binuksan ko ang takip at hinugot ang unang quitclaim deed. Hawak ito ng bahagya sa 2 daliri upang ang gintong notary seal ay sumilay sa overhead light. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa mesa. Tumahimik ang buong silid. Inilagay ko ang pangalawang deed. Pagkatapos ang pangatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, at ang huli, isang manipis na dokumentong nakatali na may mga binigyan diin na seksyon na nakikita sa translucent na takip. Ang Revocable Living Trust ni Lola Elena. Dumating ang sandaling iyon 2 linggo, pagkatapos nakabalot sa makapal na cream cardstock na may gintong border. Isang imbitasyon. Malugod kayong iniimbitahan upang ipagdiwang ang pamana ni Lola Elena at ang kinabukasan ng mga paupahang ari-arian ng Whittaker. Idinagdag ang sulat kamay ni Nanay. "Sabado ng 3, namiss ka namin, pakiusap na dumating. Ito ay magalang, mapagmahal, mainit, at isang ganap na kasinungalingan dahil hindi ito isang pagdiriwang. Ito ay isang koronasyon. Ang huling eksena sa isang kwento na inakala nilang naisulat na nila. At hindi nila alam na hawak ko ang katapusan, maayos na nakalagay sa isang fireproof folder, naghihintay na mabunyag." Pagsapit ng Sabado, ang langit sa San Diego ay mayroong maputlang perpektong kalinawan na tila itinatabi ng lungsod para sa mga mahahalagang araw o mga malupit na araw. Nagmaneho ako mula sa Mission Valley kasama ang aking maleta na nakabukol sa upuan ng pasahero. Ang fireproof folder sa loob nito, bahagyang kumakalansing laban sa gilid habang lumiliko ang kotse. Habang papalapit ako sa kapitbahayan ng aking mga magulang, mas lalo pang napuno ang mga kalye ng mga nakaparadang kotse, mga pinsan mula sa Orange County, matatandang kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay na nakamasid kay Jose na lumaki na parang siya ay isang celebrity sa bayan. Hindi ito naramdaman tulad ng isang memorial event. Ito ay naramdaman tulad ng isang seremonya ng pagkorona. May mga puting tent na nakakalat sa bakuran. Nag-unload ang mga caterer ng mga tray ng mini crab cakes, shrimp cocktail at lemon tarts. Isang bartender na nakasuot ng makintab na itim na vest ang nagtayo sa ilalim ng puno ng oak. Mayroong isang malaking poster board na inayos sa isang easel na may 8 paupahang ari-arian na nakapalibot sa matingkad na pulang bilog. Ipinasok ko ang aking maleta sa driveway na parang dumadating ako sa isang negosasyon na sa isang paraan ay totoo nga. Nagmadaling bumaba si Nanay sa mga baitang sa sandaling makita niya ako. "Mahal, nakarating ka na." Niyakap niya ako ng masyadong mahigpit.
Ang kanyang pabango ay dumikit sa aking mga damit. Sinundan siya ni tatay, pinalakpak ang aking balikat na may labis na kasiyahan. Mabuti na nandito ang buong pamilya, sabi niya. Ang mga mata ay saglit na tumingin sa aking maleta na may bahid ng paghihinala. Sina Jose at Sofia ay nakatayo sa terasa, parehong may hawak na mimosas. Itinaas niya ang kanyang baso sa isang mock salute. Tingnan kung sino ang nagpasya na dumating, sabi niya. Tumawa si Sofia, sumandal sa kanya, kumikislap ang mga diamante sa kanyang singsing. Hindi ako tumugon, hindi ko kailangang gawin iyon. Sa loob ng bahay ay nakastage na parang isang presentasyon, makintab na mga brochure na may pamagat na The Whittaker Family Rentals, A New Era ay nakalagay sa mga coffee table. Isang portable speaker ang nagpatugtog ng malambot na piano music. Ang mga nangungupahan na inuupahan namin sa loob ng maraming taon ay naghahalo sa mga pamilya na nakangiti ng magalang. Lahat ng ito ay nakaayos sa isang sentral na ideya. Si Jose ang tagapagmana. Si Jose ang leader. Si Jose ang pinili upang dalhin ang pamana. Ang kwento ay naisulat na. Inakala nilang ako ay isang footnote lamang. Sinuri ko ang silid, binibilang ang mga mukha. 28, 29, 30. Sapat na mga saksi upang walang makapag-claim na nagkamali sila sa pag-alala kung ano ang nangyari mamaya. Sa eksaktong 3:10 ng hapon, dumating ang abogado ng pamilya, si Atercion Reyes. Mukha siyang nakakaaliw na mayabang, nakikipagkamay na parang siya ay nag-o-officiate ng isang unyon sa pagitan ng royalty at lupa. May dala siyang leather briefcase, makintab, propesyonal, lubos na walang silbi sa harap ng katotohanang hindi pa niya alam. Pinalakpak ni tatay ang kanyang champagne flute. Lahat, magtipon sa sala, magsisimula na tayo. Nagmamadaling pumasok ang mga tao sa silid. Nagkalansing ang mga upuan. Pinatahimik ang mga bata, nawala ang malambot na piano music. Pagkatapos ay nagsimula na. Si Jose, nakatayo sa likuran ni tatay na parang isang prinsipe sa tabi ng trono, itinaas ang kanyang baso at nagsalita ng sapat na malakas upang marinig ng buong silid. Gusto ko lang pasalamatan ng lahat sa pagdating upang parangalan si Lola Elena. Ngayong araw ay ang opisyal na pagpasa ng kanyang pamana sa susunod na henerasyon. Tumango ang mga ulo. May nagsabi, heto, heto. Ang iba ay pumalakpak ng 2 beses. Simula ngayong hapon, patuloy ni Jose ng may pagmamalaki. Lahat ng 8 paupahang ari-arian ay formal na nasa aking pangalan. Ako ang mamamahala nito mula ngayon, tulad ng palaging nais ni Lola at tatay. Bumagsak ang palakpak. Sigawan, hiyawan. May sumigaw pa, "Go Jose!" At sa kabila ng lahat, hindi ako gumalaw, hindi pumalakpak, hindi kumurap. Binuksan ni Atercion Reyes ang kanyang briefcase, nililinaw ang kanyang lalamunan. Kung maaari ay manahimik ang lahat, sisimulan ko na ang pagbabasa. Ngunit pinutol siya ni tatay, masyadong nasasabik upang pigilan ang sarili. Alam na natin kung paano ito napupunta, boom niya. Lahat ng 3 paupahang bahay sa Maynila ay mapupunta sa aking anak. Siya. Itinuro niya ang daliri papunta sa akin. Walang matatanggap. Isa pang palakpakan. May isang pinsan na pinalakpak si Jose sa likod. Ngumiti si Sofia na parang kinasal siya sa royalty. At doon natutunan ng buong silid ang katotohanan. Sumulong ako. Ang mga gulong ng aking maleta ay kumalansing sa sahig na kahoy. Ang tunog ay pumuputol sa mga hiyawan na parang talim. Tumigil ang usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang mga baso ay natigil sa kalahati ng landas patungo sa mga labi. Inilagay ko ang maleta sa tabi ng coffee table at binuksan ang mga metal na latch. Click, click, lumapit ang mga ulo. Ang ngiti ni nanay ay kumibot. Ang mukha ni tatay ay naging matigas. Binuksan ko ang takip at hinugot ang unang quitclaim deed. Hawak ito ng bahagya sa 2 daliri upang ang gintong notary seal ay sumilay sa overhead light. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa mesa. Tumahimik ang buong silid. Inilagay ko ang pangalawang deed. Pagkatapos ang pangatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, at ang huli,
Isang manipis na dokumentong nakatali na may mga binigyan diin na seksyon na nakikita sa translucent na takip. Ang Revocable Living Trust ni Lola Elena. Nang dumating ako sa bahay sa susunod na hapon, ang kapaligiran ay mali ang pakiramdam, mabigat, parang papasok sa huling round ng negosasyon kung saan hindi ka pa nasabihan tungkol sa pinag-uusapan ng pagpupulong. Nakaupo si tatay sa ulo ng lamesa sa dining room, nakabalumbon ang manggas, may legal pad sa harap niya. Si Jose ay nakahilig sa kanyang kanan, umiikot ng ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang ito ay isang karaniwang bagay. Nakatayo si nanay sa likuran nila, nagpupuno ng mga tasa ng kape na walang umiinom. May mga dokumento sa gitna ng lamesa, makintab, bagong nakaprint, masyadong opisyal para sa isang usapan ng pamilya. Umupo ka, mahal, sabi ni nanay, itinuturo ang silya sa tapat ni tatay. Hindi ako umupo. Bumahin si tatay ng ubo na ginagawa niya bago mag-anunsyo ng isang bagay na inaasahan niyang tatanggapin ng silid ng walang tanong. Ito ay isang simpleng waiver lamang, simula niya. Itinatago natin ang lahat sa loob ng pamilya, ngunit upang maiwasan ang kalituhan sa hinaharap, kailangan mong pumirma na hindi ka humihingi ng bahagi sa mga paupahan. Kumurap ako ng isang beses ng dahan-dahan. Itinulak niya ang isang sheet sa akin. Sa itaas, Waiver of Inheritance Interest Real Property. Sa ilalim nito, 8 address. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pinawisan ang aking mga palad dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Pagmamay-ari ko na ang bawat isa sa mga ari-arian na iyon. Mabilis na sumingit si nanay, ang kanyang boses ay matamis. Papel lamang iyan, Maria. Si Jose ang nagmamanage ng lahat dito araw-araw. Mas makatuwiran na siya ang magkaroon ng ganap na kontrol. Pinapanatili nitong mapayapa ang mga bagay. Mapayapa? Ulit ko. Sumandal si Jose sa kanyang upuan. Oo, Maria. Walang gustong makialam ang mga abogado. Pirmahan mo lang iyan at ayos na tayo. Dahan-dahan akong umupo sa upuan, hindi dahil sinabi nila sa akin, kundi dahil gusto kong tingnan ang bawat isa sa kanila sa mata nang sabihin ko ang susunod na bahagi. Hindi ako pipirma ng anumang bagay. Bumaba ang temperatura ng silid. Natigil ang kamay ni nanay sa coffee pot. Ang mga kilay ni tatay ay tumaas ng husto na halos dumikit na sa kanyang hairline. Halika na, sabi ni tatay, mahigpit ang kanyang boses. Huwag kang maging mahirap. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng anuman sa iyo. Ito ay tungkol sa kalinawan. Itinulak ko ang papel pabalik sa kanya ng 1 pulgada. Hindi ko isusuko ang intensyon ni Lola para sa akin. Ang katahimikan pagkatapos ng pangungusap na yon ay tila makapal, parang naghihintay sa molasses. Tumigil si Jose sa pag-ikot ng kanyang ballpen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mukha siyang tunay na nalilito. Mas mabilis na kumurap si nanay kaysa karaniwan, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Inilagay ni tatay ang kanyang ulo sa paraan ng ginagawa niya noong ako ay 10 taong gulang at pinag-iisipan niya kung talagang nasa problema ako. Saan nanggagaling ito? Mahina niyang tanong. Hindi ka kailanman naging interesado sa mga paupahan. Hindi pa ako kailanman tinatanong, sagot ko. Lumapit si nanay, nanginginig ang mga daliri sa paligid ng coffee pot. Nais ng iyong lola na maalagaan ang pamilya. Ayaw niyang makita tayong nag-aaway. Halos tumawa ako, halos. Ngunit walang nakakatuwa sa panunood ng 2 tao na sinusubukang baluktutin ang mga huling kagustuhan ng isang patay na babae upang bigyang katwiran ang pagbura sa kanilang anak na babae. Hindi siya nandito para makita ang anumang bagay, sabi ko ng mahina. At hindi ako nakikipag-away. Hindi ko lang pipirmahan ang iyong waiver. Napaluwag ni tatay ang lamesa ng husto kaya't nagkalansing ang mga tasa. Ito ay katawa-tawa. Kumikilos ka na parang nagnanakaw kami sayo. Tumayo ako, dinadampot ang aking bag. Hindi, kumikilos ako na parang isang taong nakakaunawa kung ano mismo ang kanya. Tumalon si Jose, nakatayo, ang mukha ay nagliliyab. Sa tingin mo ba ginagawa kang mas mahusay nito kaysa sa akin? Sa tingin mo ba ito ay nakuha mo? Pinayagan mo kaming planuhin ang lahat ng ito at pagkatapos ay ginawa mo ang iyong maliit na ambush. Hindi, sabi ko.
Nagplano ka ng isang bagay na hindi mo pag-aari. Hindi ko inambush ang sinuman. Pinrotektahan ko ang kung ano na ang akin. Si Jose, ang pinsan na nagmaneho kay Lola sa araw na iyon, ay pumagitna sa amin. Nagsasabi siya ng totoo, sabi niya ng mahina. Nagtiwala sa kanya si Lola. Binabaliwala natin lahat iyon dahil hindi ito akma sa kwentong gusto natin. Namanhi ka ng panga ni Jose. Kinakampihan mo siya. Kinakampihan ko si Lola, sagot ni Jose. Nagbago ang silid noon. Hindi dramatikong, hindi parang pelikula, kundi isang banayad na pag-ikot ng bigat na parang isang teeter-totter na sa wakas ay lumapag sa gilid na nagdadala ng katotohanan sa lahat ng oras. Hindi ako nanatili upang panoorin ang iba pang magbuka. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Habang narating ko ang threshold, tinawag ako ni nanay mula sa likuran. Maliit at wasak ang tinig. Maria, huwag kang umalis ng ganito. Huminto ako hawak ang doorknob. Hindi ko kayo kinamumuhian, sabi ko ng mahina. Ngunit tapos na akong maging ang taong kinakalimutan ninyong umiiral. Ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi dahil sa pagkawala ng mga paupahan. Ito ay dahil sa pagkawala ng ilusyon na siya ay naging patas. Lumakad ako palabas sa init ng hapon, ang hangin ay makapal at hindi gumagalaw. Ang screen door ay sumara sa likuran ko na parang isang bantas. Hindi ako lumingon. Sumakay ako sa aking kotse, binuksan ang mga bintana, at hinayaang humampas ang hangin sa aking mukha. Gumugol sila ng susunod na train linggo na parang nagkakaroon ako ng emosyonal na pagtatantrums. Ang mga group text ay patuloy na umuugong. Maghilom tayo bilang isang pamilya. Huwag nating hayaang paghiwalayin tayo ng pagkamatay ni Lola. Si Jose ay pumapasok sa kanyang tungkulin, maging suporta. Nag-iwan si tatay ng 2 voicemails na lalong tumataas ang galit. Binibigyan mo ito ng sobra-sobrang laki. Ang pag-uugali na ito ay hindi katanggap-tanggap. Sinira mo ang puso ng iyong ina. Si Jose ay nagpadala ng isang mensahe. Lumaki ka na. Hindi ko tinugunan ang alinman sa mga ito. Sa halip, gumugol ako ng 2 gabi sa pagprint ng mga bagong kopya ng mga nai-record na deeds, pag-review ng trust, at pag-oorganisa ng bawat dokumento sa isang fireproof folder. Nascan ko ang lahat sa 2 flash drive, isa para sa aking ligtas, isa para sa isang safety deposit box sa Mission Valley. Kumonsulta ako sa isang estate attorney, hindi upang itanong kung balido ang mga dokumento ni Lola, dahil alam ko na balido ang mga ito, kundi upang matiyak na walang anumang maaaring subukan ng pamilya na ipawalang bisa ang mga ito at wala namang magagawa. Ang trust ay airtight. Ang mga deeds ay nai-record. Alam na alam ni Lola Elena ang kanyang ginagawa. Legal na pagmamay-ari ko ang mga bahay na Whittaker. Kailangan ko lang hintayin ng sandali na susubukan ng isang tao na kunin ang mga ito. Umiling ako ng kusa. Bakit ako? Bakit hindi si nanay? O kahit si Jose kung ayusin natin ang problema sa pera? Ayokong sirain ang pamilya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot, hindi awa, kundi ang malalim na pag-unawa ng isang tao na naghintay ng maraming taon para sa akin na itanong ang tanong na iyon. Maria, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang mga bahay na ito dahil ikaw ang paborito. Ibinibigay ko sa iyo ito dahil ikaw ang nakakakita ng mga bagay ng malinaw. Inaalagaan mo ang mga tao. Hindi mo ginagamit ang kapangyarihan para gumawa ng ingay. Ginagamit mo ito para gumawa ng kaayusan. Ngunit magwawala si tatay, bulong ko. Si Jose. Si Jose ay mapipilitang lumaki, pagputol niya ng mahinahon. Ang batang iyon ay pinupuri mula pa noong siya ay nagsimulang maglakad at tingnan mo kung saan iyon humantong. Kawalang katapatan, mga shortcut, pabaya na mga desisyon. Hindi ko siya pinarurusahan. Pinoprotektahan ko ang lahat ng itinayo ko mula sa kung ano siya nagiging. Tinitigan ko ang tumpok ng mga deeds, ang trust, ang mga notary lines na naghihintay ng mga pirma. Tila hindi makatotohanan na parang hawak ko ang isang bagay na masyadong mabigat para sa aking mga kamay. Sigurado ka ba? Tanong ko. Hinigpitan niya ang aking mga daliri, ang kanyang hawak ay nakakagulat na malakas.
Aking mahal, hindi ako kailanman naging mas sigurado sa anumang bagay. Ginugol namin ang natitirang hapon sa pag-aaral ng mga dokumento, bawat linya, bawat clause, bawat schedule, bawat definisyon. Ipinaliwanag niya kung paano iniiwasan ng isang living trust ang probate, kung paano agad na inililipat ng mga quitclaim deed ang pagmamay-ari, kung paano, kapag nai-record na ang mga ito ng county, ang mga ari-arian ay legal na magiging akin, kung aprobado man o hindi ng pamilya. Hindi niya tinatago ang anuman. Nais niyang ako ay maalam, handa, may kakayahan. Sa isang punto, nagsimulang lumubog ang araw at humaba ang mga anino sa kusina. Dahan-dahan siyang tumayo, kinukuskos ang kanyang mga tuhod at sinabi, "Narito na ang notaryo sa Lunes ng umaga. Naayos ko na. Pipirma ka bilang successor trustee. Pipirmahan ko ang mga deeds. Ire-record natin ang mga ito sa county office pagsapit ng tanghali." Huminto ang aking hininga. Hindi ito usapan tungkol sa hinaharap. Nangyayari ito ngayon. "Bakit ka agad?" Mahina kong tanong. Sumulyap siya sa sliding glass door kung saan ang huling guhit ng sikat ng araw ay nagpinta ng langit na orange. "Pagod na ako, mahal," sabi niya. "At alam kong lumiliit na ang oras ko. Kailangan kong malaman na lahat ay nasa ligtas na mga kamay." Dumating ang Lunes ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Dumating ang notaryo na nakasuot ng navy blazer at may dalang briefcase na kumakalansing nang buksan niya ito. Ang kanyang presensya ay pumuno sa maliit na kusina ng isang hangin ng legal na katapusan. Pinirmahan ni Lola Elena ang bawat deed gamit ang mga kamay na hindi nanginginig kahit isang beses. Pinirmahan ko ang bawat pahina, pumirma sa bawat lugar na itinuro niya, itinala ang bawat instruksyon na ibinigay niya sa akin. Nang umalis ang notaryo, nagbuhos si Lola Elena ng 2 maliit na baso ng bourbon. Kaunti lamang. "Tapos na," sabi niya, bahagyang tinatamaan ang kanyang baso sa akin. "Ngayon ay mananatili tayong tahimik. Walang kailangang malaman hanggang sa dumating ang araw na susubukan ng isang tao na kunin ang hindi kanya." Sinunog namin ang mga draft copy sa kanyang outdoor fireplace noong gabing iyon. Umikot ang usok pataas sa mga puno ng palma, nagdadala palayo sa mga huling bakas ng lihim. Hawak ko ang fireproof envelope na naglalaman ng mga orihinal. Itinulak ito sa aking dibdib na parang isang buhay na bagay. Sa susunod na 2.5 taon, walang naging kakaiba. Si Jose ay nagmalaki tungkol sa mga paupahan. Pinuri ni tatay ang kanyang responsibilidad. Pinag-uusapan ng pamilya ang tungkol sa hinaharap na mana na parang napagdesisyunan na ito. At walang sino man, hindi isang solong isa sa kanila ang nag-abala na tingnan ang mga talaan ng county. Kung nagawa nila, makikita nila ang aking pangalan na malinaw na nakasulat sa bawat diid. Ngunit ang pagtanggi ay isang makapangyarihang bagay. Mas madaling kumapit sa isang kwento na iyong isinagawa sa buong buhay mo kaysa harapin ang katotohanang nakasulat ng malinaw sa tinta. Habang si Lola ay unti-unting pumapayat at nagiging mahina, palagi niya akong tinatanong ng parehong tahimik na tanong sa tuwing bibisita ako. "Paano ang ating lihim?" At palagi akong sumasagot ng pareho. "Oo, paano ang ating lihim?" Sa huling pagkakataon na nakita ko siyang buhay, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit kaya't tumagos ang kanyang wedding ring sa aking balat. Bumulong siya, "Tandaan mo, mahal, ang papel ay mas malakas kaysa sa mga pangako sa bawat pagkakataon." Pumanaw siya 13 buwan bago ang pagbubukas ng mana. At iyon ang araw na ang tahimik na kwento ay nagsimulang lumipat patungo sa maingay na kwento. Ang kwento na sa huli ay sasabog sa isang silid na puno ng nagdiriwang na mga tao na walang ideya kung ano talaga ang katotohanan. Ang pagdadalamhati ay maaaring magpalambot sa mga pamilya o maaari itong gawing estratehiko. Pagkatapos pumanaw ni Lola Elena, pinili ng pamilyang Whittaker ang pangalawa. Ang libing ay tahimik, banayad, halos mapayapa. Nagyakapan ang mga tao, umiiyak ng malumanay na luha, pinag-uusapan ang kanyang lemon bars at ang kanyang pasensya at ang paraan ng palagi niyang pag-alala sa mga kaarawan. Ngunit kinabukasan ng umaga,
ang kalambutan na iyon ay nawala. Tinawagan ako ni nanay habang nag-iimpake ako ng aking overnight bag. Mahal, maaari ka bang manatili ng isa pang araw? Ang kanyang boses ay mayroon na namang malambot na pag-aalala na tinatabi niya para sa mga delikadong balita. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa ari-arian. Hindi ang tungkol kay Lola. Hindi ang tungkol sa kanyang mga alaala. Hindi ang tungkol sa kung paano natin pararangalan ang babaeng nagbigkis sa ating lahat, ang ari-arian. Halos tumanggi ako. Dapat sana ay tumanggi ako. Ngunit isang bagay sa kanyang tono, manipis, halos rehearsed, ang nagtulak sa akin na sumang-ayon. Sa pagbabalik tanaw, ito ang unang palatandaan na may mga bagay na gumagalaw sa likod ng mga saradong pinto. Nagulat ang mga tao. May isang babae na napahawak sa kanyang lalamunan. Ang mimosa ni Sofia ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa karpet. Nagkalat ang orange na likido sa paligid ng kanyang mga sandalyas. Tumakbo si tatay ng isang hakbang paabante. Ano ang mga iyan? Tumingin ako sa kanya. Talaga bang hindi mo alam? Sabi ko ng mahina. Alam mo ba? Sumulong si Atty. Reyes, inaayos ang kanyang salamin. Hayaan mong makita ko yan. Kinuha niya ang pinakataas na deed, sinuri ang notary stamp, sinuri ang recording number, binuksan ang petsa. Kumunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ay sinuri niya ang susunod at ang susunod at ang trust. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tahimik na gumalaw ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay nilinaw niya ang kanyang boses at inanunsyo. Ang mga deeds na ito ay nai-record 3 taon na ang nakalilipas. Isang alon ang dumaan sa silid. Binuksan niya ang mga pahina ng trust, mas mabilis ang paggalaw ng mga mata ngayon. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mas malakas upang marinig ng lahat. Si Maria Whitaker ang legal na may-ari ng talaan para sa lahat ng 8 paupahang ari-arian. Katahimikan. Hindi tahimik, hindi tulala. Ganap na katahimikan mula sa kaibuturan ng buto. Bumagsak si tatay pabalik sa isang upuan. Tinakpan ni nanay ang kanyang bibig. Sumugod si Jose patungo sa mga dokumento. Hindi. Nalito si Lola. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pinipirmahan. Bago pa man sumagot si Atty. Reyes, isang tinig, maliit ngunit matatag, ang pumutol sa kaguluhan. Nandun ako noong araw na yon. Bawat ulo ay lumingon. Si Dylan, ang aking nakababatang pinsan, ay nakatayo malapit sa hallway, mga kamay sa kanyang mga bulsa, bahagyang nanginginig ang mga balikat. Sumulong siya. Pinamaniobra ko si Lola papunta sa notaryo, sabi niya. Hiniling niya sa akin na huwag sabihin kaninuman. Napakalinaw niya sa kanyang nais. Mukhang nasuntok si tatay. Bumagsak si nanay sa sofa. Ang hininga ni Jose ay maikli at galit na humihinga. Sa wakas ay nagsalita ako. Hiniling ni Lola na maghintay ako hanggang sa may sumubok na kunin ang hindi kanya. Ngayon, ang araw na iyon. Isinara ng abogado ang trust na may mahinang tunog, isang tunog na umalingaw-ngaw na parang gavel. Legal, sabi niya, walang maipamamahagi. Ang mga ari-arian ay tanging kay Maria. Katapusan ng usapan, katapusan ng usapan. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na ang isang tao sa aking pamilya ay nagsalita ng isang katotohanan na hindi maaaring baluktutin. Yumuko si tatay, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Nagsimulang humagulgol si nanay. Bumulong si Sofia ng isang bagay at tumakbo palabas ng pintuan sa harap. Tinitigan ako ni Jose na may walang lamang mga mata ng isang taong sa wakas ay nakakita ng mga kahihinatnan ng bawat madaling papuri na kanyang natanggap. At tumayo lang ako roon, kalmado, matatag, eksaktong tulad ng sinabi ni Lola sa akin dahil tama siya sa lahat ng oras. Ang papel ay mas malakas kaysa sa mga pangako sa bawat pagkakataon. Ang sala ay nanatiling nakapako sa mahabang panahon matapos isara ng abogado ang kanyang briefcase. Hindi ko ibig sabihin ay tahimik. Ang ibig kong sabihin ay pagkabigla na napakakapal na maaari mong maramdaman ito sa iyong balat. Ang uri ng katahimikan na dumadating pagkatapos ng lindol kapag tumigil na ang pagyanig. Ngunit hindi pa nagpapasya ang mundo kung paano magpapatuloy. Nakaupo si tatay na nakayuko,
Mga siko sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa sahig na parang aahon ito at bibigyan siya ng ibang sagot. Si nanay ay nanatili sa sofa, nanginginig ang mga balikat, humahawa ang maskara sa kanyang mga pisngi. Naglalakad si Jose sa isang maliit na bilog na parang na-corner na hayop, bumubulong ng mga kalahating hindi maintindihang bagay sa ilalim ng kanyang hininga. Ang mga pinsan, mga tiya, mga nangungupahan, mga kaibigan, lahat sila ay tumingin kahit saan maliban sa akin. Sa loob ng 30 taon, ako ang tahimik sa background. Sa unang pagkakataon, walang sino man sa silid na iyon ang makakalagpas sa akin. Isinara ko ang maleta, isinara ang mga latch, at tumayo. Doon lamang nahanap ni tatay ang kanyang boses. Maria, mahal, hindi namin alam. Pumiyok ang kanyang boses sa huling salita. Maaari natin itong ayusin. Aayusin natin ang mga papeles. Hindi mo kailangang kunin ang lahat mula sa iyong kuya. Dahan-dahan akong huminga. Tatay, hindi ako kumuha ng anuman. Binigay ito ni Lola 3 taon na ang nakalilipas. Tumingala si nanay, ang mga mata ay pula at namamaga. Akala namin mas kailangan ni Jose ito, bulong niya. Siya ang mananatili dito. Ikaw ay nasa labas na namumuhay ng iyong buhay. Inakala ninyo na ako ay magiging maayos nang hindi kasama, sabi ko ng mahina. Hindi nagtalo ang alinman sa kanila dahil iyon ang katotohanan na hindi nila sinabi ng malakas. Palagi akong ang anak na inakala nilang mabubuhay ng tahimik habang ang mahalagang anak ay tumatanggap ng lahat. Sumigaw si Jose papunta sa akin. Pagkatapos ay galit na nagliliyab na tila lagnat. Sa tingin mo ba ginagawa kang mas mahusay nito kaysa sa akin? Sa tingin mo ba nakuha mo ito? Pinayagan mo kaming planuhin ang lahat ng ito at pagkatapos ay ginawa mo ang iyong maliit na ambush. Hindi, sabi ko. Nagplano ka ng isang bagay na hindi mo pag-aari. Hindi ko inambush ang sino man. Pinrotektahan ko ang kung ano na ang akin. Si Dylan, ang pinsan na nagmaneho kay Lola sa araw na iyon, ay pumagitna sa amin. Nagsasabi siya ng totoo, sabi niya ng mahina. Nagtiwala sa kanya si Lola. Binabalewala natin lahat iyon dahil hindi ito akma sa kwentong gusto natin. Namanhika ng panga ni Jose. Kinakampihan mo siya. Kinakampihan ko si Lola, sagot ni Dylan. Nagbago ang silid noon. Hindi dramatically, hindi parang pelikula, kundi isang banayad na pag-ikot ng bigat na parang isang teeter-totter na sa wakas ay lumapag sa gilid na nagdadala ng katotohanan sa lahat ng oras. Hindi ako nanatili upang panoorin ang iba pang magbuka. Kinuha ko ang aking maleta at lumakad patungo sa pinto. Habang narating ko ang threshold, tinawag ako ni nanay mula sa likuran. Maliit at wasak ang tinig. Maria, pakiusap, huwag mo kaming kamuhian. Huminto ako hawak ang doorknob. Hindi ko kayo kinamumuhian, sabi ko ng mahina, ngunit tapos na akong maging ang taong kinakalimutan ninyong umiiral. Ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay hindi dahil sa pagkawala ng mga paupahan. Ito ay dahil sa pagkawala ng ilusyon na siya ay naging patas. Lumakad ako palabas sa liwanag ng hapon. Ang langit ay nagiging ginto. Ang mga bata sa susunod na kalye ay nagbibiro, tumatawa, lubos na walang kamalayan, na ang isang buong pamana ng pamilya ay bumagsak lamang sa isang sala, isang block ang layo. Nagmaneho ako pabalik sa aking lugar sa Mission Valley noong gabing iyon at natulog ng mas mahusay kaysa sa loob ng maraming buwan. 3 buwan ang lumipas at sa loob ng 3 buwan na iyon, ang mga kahihinatnan, ang mga tunay na kahihinatnan, hindi mga pagdidisiplina sa hapunan ng pamilya, sa wakas ay dumating sa kung saan sila nararapat. Nawala ang pangalan ni Jose sa lahat ng lease agreement. Ang mga nangungupahan ay nakatanggap ng mga bagong instruksyon na may pirma ko sa ilalim. Ang ilan ay hindi man lang napansin. Para sa kanila, walang nagbago maliban sa mga pag-aayos na biglang nagawa sa oras. Wala nang mga bayarin sa emergency na nagpopondo sa mga weekend ng aking kuya. Wala nang mga pekeng repair sa bubong. Wala nang mga nawawalang maintenance receipts. 1 buwan pagkatapos, dumating ang isang sulat mula sa IRS para kay Jose.
Lumalabas ang mga tao ng pagsulat off ng mga gastos sa negosyo na talagang personal na paglalakbay ay sa wakas ay nahuli siya. Pinayagan nila ang kanyang mga account at nag-issue ng isang lien sa anumang nananatili sa kanyang pangalan. Nagmadali siyang maghanap ng abogado. Ngunit ang mga abogado, tulad ng nangyayari, ay nagkakahalaga ng pera na wala na siya. Ibinigay ni Sofia ang kanyang singsing sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng koreo. Walang sulat, isang maliit na padded envelope at isang diamante na hindi kayang bayaran ni Jose na itago. Ibinenta ng aking mga magulang ang malaking bahay 30 araw pagkatapos ng pagbubukas ng mana. Ang mga bangka ang una, pagkatapos ang jet skis, pagkatapos ang koleksyon ng alahas ni nanay. Nagrenta sila ng isang 2-bedroom condo na nakatingin sa isang parking lot sa halip na saluk. Maagang nagretiro si tatay, stress, sabi niya. Nagsimulang magtrabaho si nanay ng part-time sa isang lokal na butik. Walang nag-host ng Thanksgiving, walang nangahas. At ako, nanatili ako sa aking maliit na condo sa Mission Valley. Ang kita sa paupahan mula sa mga ari-arian ay sumakop sa aking mortgage at higit pa. Kumuha ako ng isang lokal na kumpanya ng pamamahala na pinapatakbo ng 2 babae na tumatawag sa mga nangungupahan sa loob ng 1 oras. Bumaba ang vacancy rates, nag-stabilize ang mga gastos sa maintenance. Ang mga talaan ng lungsod ay nagpapakita ng pare-parehong pangangalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nabubuhay. Ako ay matatag, kalmado, hindi humihingi ng paumanhin. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na kailangang harapin. 2 buwan pagkatapos ng kanilang paglipat, humiling si tatay na magkita. Hindi sa pamamagitan ni nanay, hindi direkta sa pamamagitan ng isang pinsan. Iminungkahi niya ang isang lokal na diner, isang lugar kung saan niya kami dating dinadala noong mga bata pa kami, bago nahati ang mundo sa mga tungkulin. Pagpasok ko, tila mas maliit siya, hindi pisikal, kundi nabawasan o marahil ay napahiya. Dahan-dahan siyang tumayo na parang hindi sigurado kung may karapatan pa siyang yakapin ako. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. Magaspang ang boses. Umupo kami. Ang waitress ay nagbuhos ng kape na hindi namin ininom. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. "Nagkamali ako," sabi niya. Walang build-up, walang pagbibigay katwiran, 3 salita lamang tungkol sa mga paupahan, tungkol kay Jose, tungkol sa iyo. May nalusaw sa aking dibdib. Hindi pagpapatawad, kundi pagpapalaya. Akala ko pinoprotektahan ko ang pamilya. Patuloy niya. Ngunit ang nagawa ko lang ay protektahan ang isang kwento na hindi na totoo. Nagtubig ang kanyang mga mata. Dapat nakita ko na ang iyong halaga noon pa man. Hinihintay mo ang buong buhay mo na sabihin ng isang magulang ang isang bagay na tulad niyan. At kapag sa wakas ay dumating na, hindi ito palaging nararamdaman na tagumpay. Nararamdaman itong makatao. "Hindi ko mababago ang nakaraan," sabi niya. "Ngunit gusto kong gumawa ng mas mabuti sa kung ano ang natitira sa akin." Naniwala ako sa kanya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil mukha siyang isang taong pagod na sa pagpapanggap. Nag-usap kami ng halos 1 oras, mahina, tapat. Hindi niya hiniling na ibalik ang mga ari-arian. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Nais lamang niyang maunawaan kung paano nagkamali ang mga bagay at kung paano tayo magsisimula muli. Dahan-dahan, maingat, may mga hangganan. Nang tumayo kami upang umalis, ipinatong niya ang kamay sa aking balikat, nag-aalinlangan ngunit taus-puso. "Proud ako sa iyo," sabi niya. Dapat ko iyan sinabi noon pa man. Hinihintay ko ang 31 taon upang marinig ang pangungusap na yon. Hindi ako umiyak, tumango lang ako. Dahil ang ilang bagay ay hindi kailangan ng emosyon upang maging mahalaga. Kailangan lang nila ng katotohanan. 3 buwan pa ang lumipas at ang buhay ay nakahanap ng mas tahimik na hugis. Umunlad ang mga ari-arian. Naging ligtas ang mga nangungupahan. Natagpuan ng aking mga magulang ang katamtamang katatagan. Natutunan ni Jose ang pagpapakumbaba sa mahabang paraan. At ako, natutunan ko na ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkapanalo.
Ito ay nagmumula sa pagpili kung ano at sino ang hindi na makakaubos sa iyo. Ang ilang gabi, nakaupo ako sa aking balkonahe. Ang skyline ng San Diego ay kumikinang sa malayo at iniisip ang maliit na batang babae na matiyagang naghintay ng atensyon na hindi dumating. Kung makakausap ko siya ngayon, sasabihin ko ito. Iwanan mo ang mga pintong hindi bumubukas para sa'yo. Gumawa ka ng mga bago. Hayaan mong dumaan ang mga tamang tao. At sasabihin ko sa kanya na tama si Lola. Mas malakas ang papel kaysa sa mga pangako, ngunit mas malakas ang karakter kaysa sa lahat. Kung nakikinig ka ngayong gabi at kinailangan mong pumili sa pagitan ng pamilyang ipinanganak ka at ng kapayapaang iyong itinayo para sa iyong sarili, sabihin mo sa akin kung saan ka nakikinig. Mahalaga ang iyong kwento. Mahalaga ang iyong mga hangganan. At karapat-dapat ka sa isang buhay kung saan ang iyong halaga ay hindi kailanman isang afterthought. Salamat sa pagbabahagi ng oras na ito sa akin. Manatiling malakas, manatiling matatag, at unahin ang iyong sarili.